ay natuto sa araw po na ito, Panginoon, para tignan yung anointing ng bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. Lord, we pray na patuloy niyo po kaming i-guide sa pagsamba pa na amin pong gagawin, O Diyos. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. Sige, start na po tayo sa atin pong praise and worship. Pwede po bang abanti tayo ng konti? Sige, mabanti na po kayo. Start po tayo sa atin pong PAW. Yan, 3 parts po yung ating service ngayong umaga. So, second part po yung atin pong PAW, and then yung atin pong divine worship service. Hello. Hello, hello. So, yan, good morning po sa ating lahat. Bakit matamlay? Para sa Diyos to. Isa pa, good morning po sa ating lahat. Ayan, God is good. And all the time. So ayan, tayo po'y tumayo at ating pong simulan ng ating pagpupurit, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sige nga po, sino po ang handa ng magpuri sa ating Panginoong Diyos? Sumigaw nga po ng Hallelujah! Amen! So ayan, sa ating pong pasimula. Sa kanta pong ito, ating patuloy na i-welcome ang Holy Spirit ng ating Panginoong Diyos. At alam ko na sa bawat isa sa atin is gusto nating maranasan si Lord. Amen po ba? Amen. So yan, atin pong kantahin ang katapatan mo. Tapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon
pagpapabuti mo sa buhay namin, Panginoong Diyos. Dahil muli mo po kaming binigyan ng pag-asa sa umagang to, Panginoong Diyos. Yes, Father God, patuloy ka naming sasambahin at pupurihin sa araw na to, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa isang nagdaang linggo, Panginoong Diyos, na patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa, Lord God. And Lord, maraming salamat rin po dahil nandito po kami sa lugar na to, Panginoong Diyos, upang purihin ka, Panginoong Diyos, at pasalamatan ka, Panginoong Diyos. Hiling po namin na sa oras na to, Panginoong Diyos, patuloy ka naming maranasan at patuloy kang gumalaw sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan, sino po ang kayang ibigay ang best para sa ating Panginoong Diyos? Mahina, isa pa. Sino ang kayang ibigay ang best para sa ating Panginoong Diyos? Sumigaw ng Amen! Amen! Kung gayan, tayo patuloy na papurihan ng ating Panginoong Diyos. Malaya po tayong sumayaw, kumanta, umindak para sa ating Panginoong Diyos. Sa ating kantahin ang magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Pagpupurit, pagsamba, pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Kapatid, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman.
kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tinig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Hallelujah! Paborit palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Napakasarap magpakapagod sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Sino ang naniniwala dito na God is good sa buhay niya? Amen. Isa sa rason kung bakit ayaw nating mapalayo sa piling ng ating Panginoong Diyos, yun ay dahil na-experience natin yung kabutihan niya. Amen po ba? Na-experience natin yung kanyang kapatawaran at patuloy na pagmamahal sa bawat isa. Kaya sa oras na to, ating patuloy na itaas ang ngalan ng ating Panginoong Diyos at patuloy natin siyang papurihan. Ating patuloy na damhin ang kanyang Holy Spirit sa lugar na to. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kayang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang
Father God. Lagi ka naming pupurihin, Panginoong Diyos. Dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawang purihin ka, Lord God. Dahil hindi ka rin nagsasawang patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming pagkakasala, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Hallelujah. Salamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Yes, Lord God. Lagi ka naming pupurihin, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawang sambahin ka, Panginoong Diyos. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Lagi kang nandyan. Kahit na minsan tinatalikuran ka namin, Panginoon. Lagi ka pa rin nandyan, Panginoong Diyos. Kahit na kami nagkukulang, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, tunay nga na lagi ka naming pupurihin, Panginoong Diyos. Hindi na kami lalayo sa piling mo, Panginoong Diyos. Panginoon, maraming salamat po dahil patuloy ka naming nararanasan sa buhay namin, Lord God. Tunay nga na hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na, Panginoon, patuloy naming hinihiling na patuloy ka naming maranasan, Panginoong Diyos. Lord, sa pagsambang ito, Panginoong Diyos, patuloy kang gumalaw sa lugar na to, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka, Panginoong Diyos. Sa pagsambang ito, Panginoong Diyos, buksan mo ang puso't isipan ng bawat isang naririto, Panginoong Diyos, upang ang mga salita mong aming mapapakinggan, Panginoong Diyos, ay amin pong maisabuhay, Lord God. Lord, itago niyo po sa likuran ang magbibigay ng mensahe sa oras na to at sa araw na to, Panginoong Diyos. Patuloy rin po kaming humihingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang, Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen! Papurit palakpak po para sa ating Panginoong Diyos, yung mas malakas pa! Amen! Hallelujah!
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y magpatuloy sa atin pong pagsamba ngayong umaga po na ito. Let us worship the Lord in spirit and in truth. Awitin po natin ang Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hello. Tawag sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya, na may mga pag-aawitan. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Papuring awit, Diyos nga ayat, katanokan. Tayo po'y tumayo. Diyos nga ayat, katanokan, si kakadilim. Agkaeng kat kahadakan, amati minegnega, Kristo na asikao, pamangtet pamakawan, no titakis pagbabawyan, na agpaiso ti parswang. Espiritu mangtet kapya, iti tao na iwam, maikaysa kam katken ka, tapno in kam agtal na, umay ka o kangangat, ta isala ka na kam, turet ni inakamikan, adumteng di tatenam, di karimin katungpalen, ugas kada kamit, ken kain namnamaen, adakam tot ispalem, itulo dipendana, ditayan mo a gloryam, agrupap dita saklang, amang tetken kat dayam.
Tayong lahat ay manalangin. Panginoon na yung makapangyarihan, magandang umaga po, Lord God. Lord God, maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito dahil tinawag mo kami at pinili mo kami, Lord God, upang makapasok sa bahay-sambahan na ito, Lord God, at marinig ang iyong mga salita, Lord God. Lord God, sa panimula ng aming worship para sa iyo, Lord God, sana po i-ready mo ang aming mga puso't isipan sa iyong salita, Lord God. Lord God, i-bless mo po ang aming pastor na iatid ang iyong mga salita para sa amin, Lord God. Lord God, patawad po, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, sa isip, salita at sa gawa, Lord God. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maghawak-hawak ng ating mga kamay. Let us sing the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Give us this day and forgive us our debts as we forgive others. Is thy kingdom and thy power and thy glory forever. Panahon na po ng mga bata. Children's Choir. Jesus loves the little children. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
Okay, amen. Do you know Jesus? Sabi po ng kanta ng atin pong mga bata, and dance po nila. And we are reminded nga iwaragawag ti sasao ni Apo into all the world. Praise God po sa mensahe ng mga bata sa buhay natin ngayong umaga po natin. Stress po natin yung ating mga kamay sa kanila. Let's bless them. Lord, maraming salamat po, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, sa mga buhay ng mga bata pong ito, Panginoon, na umawit, sumayaw para sa kapurihan po ng iyong pangalan. Salamat po sa kalakasan nila. Salamat po sapagkat patuloy niyo po silang iniingatan, pinagpapala, Panginoon. And so, this day, Father, we declare once again blessing, strength, good health sa buhay po ng mga batang ito, guidance and protection, wisdom, habang sila po ay lumalaki, Panginoon, provision sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. And especially, Father God, yung inyo pong guidance sa kanila, Lord God, upang patuloy po sila na kumilala sa iyong bugtong na anak bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas po ng kanilang mga buhay. At sa iglesyang ito, ay patuloy nyo rin po sila na magamit, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga ministries, Lord God, kapag sila po ay nasa mga ustong gulang na, Panginoon. We pray all these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning sa inyo, mga bata. Yan. Good morning po sa ating lahat. Natutuwa po kami. Yan. Nakikita na natin yung ilan sa mga youth po na mga bata. We are talking kagabi. Kasama ko yung ibang mga youth. Sabi ko sa kanila, by CYA, pwede na nating isama yung mga nasa age 11 and 12. Kasi meron na pong nasa 11 and 12 na mga children po na umawit pa rin para sa children. No? And God willing po, by next Christmas Youth Assembly ng atin pong mga kabataan, meron na po tayong mga nasa mga ganong edad na maisama. Kasi young people na rin po sila. No, sila na yung mga next generation ng mga young people po natin dahil ilan po sa mga youth natin ay aalis na dahil malapit na po ang pasukan. May mga pupunta na po na Manila. Kinakailangan na nating i-train din yung mga bagong mga youth po natin. Amen po. No, so isimulan na natin silang i-join sa atin pong mga fellowship. Yan. So, good morning po sa ating lahat. Praise God sa umagang ito, mga kapatid ko. Tingnan po natin yung atin pong church bulletin. Those who will assist next Sunday, ito po ay contemporary worship po natin. Ang choir po natin ay ang young adults. Pangatlo na ata ito sa mga young adults. No, pero youth pa rin po ang kakanta muna for now para doon sa kanilang team song noong SYA po nila. So, next week po, we'll give it naman sa atin pong mga young adults. Yan, i-announce na lang po ni Teacher Rio anong oras po ang ating practice. Meron na rin po tayong prayer meeting ngayong week po na ito and yung atin pong family devotions and Bible studies. Lahat po ng organization po ito, mga kapatid, on Thursday at 6 p.m. So back na po tayo ulit sa mga ministries po natin every week. Yan, so ipanalangin po natin itong mga bagay po na ito. And in behalf po, alam ko may pasasalamat mamaya ang mga youth, pero in behalf pa rin po ng youth, unahin ko nang mag-extend ng pasasalamat po sa lahat ng tumulong, nanalangin, sumuporta, nagmahal sa atin pong mga kabataan para sila po ay makadalo ng Summer Youth Assembly sa Kalbag, Malasiki. Yan. Salamat po sa lahat ng nagpaabot ng kanilang mga tulong. Salamat siyempre sa nagpagod din na mag-drive po. Kasama ko si Kagawa Dan. Ano po? Maraming salamat po. Yan. So next activities po ulit ng atin pong mga kabataan. Yan. And tingnan natin yung ating mga birthday celebrants po on May 24. Tama po ba? In-stock lang po namin ito. Sila po ay makadalo. Hindi ko pa po kasi talaga nakikita si Auntie Imelda. Kaya I hope tama yung aming picture. Yan. Birthday po ni Auntie Imelda, kapatid ni Auntie Garing, on May 24. Actually, ngayong araw po ito. So, happy birthday po kay Auntie Imelda
Panen, kung siya man po ay nanonood at nakikipag-worship po sa atin. Ganon din si kapatid na Robert. Yan, ang bunso, tama po ako, ni Nanay Nelly. May 26 naman po siya. Hindi po kami nakapag-stock. Si Amor, birthday din po niya on 26. Yan. Tapos si Ate Mary Jane, birthday po niya on 29. And meron pa pong isa, si SK. Pero walang na-stock si Iking na picture po niya. So sila po yung mga birthday celebrants po natin. Pwede po ba tayong umawit ng birthday song? Let's sing Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday kay Justin, kay Auntie Mary Jane, kay Amor, kay Kuya Robert, Auntie Melda. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Amen. Amen. Mamaya po, ipapanalangin po natin sila. Yan, nagloko po yung ating printer kagabi nung ako po ay nagpiprint. So, ito po yung atin pong financial report. Paki-browse na lang po yung inyo pong mga pangalan. I hope na nakikita nyo po. No, we have a grand total of 11,617 last Sunday po ito. Yan. So, any other announcements and concerns po? Meron pa po ba? Meron kayong announcement and concern? Wala po. Yan. Pasama po sa prayer. Bukas po pala ay yun pong spiritual retreat ng atin pong mga BCS teachers. Yan sa West Manor. Yan. So, lahat po ng mga BCS teachers. Okay po. Ayun, tsaka mga SYA delegates. Yan, most of mga SYA delegates naman po kasi natin ay mga BCS teachers din. So, nasa West Manor po kami on Monday. Okay po? So, baka gabi na po kami uwi. Yan. And then, on Tuesday po, nasa Dagupan po ako, schedule po ng atin pong van para pakabitan po natin, kuya, yung RFID po niya. Tumawag sa akin si Sir Maynard tama po. Yan, bukas po ang schedule niya para makabitan po siya ng RFID po niya. Ng umaga, 11 a.m. po ng umaga. Yan. And then hopefully after a week po, makukuha na natin yung kanyang OR and CR at yung kanyang plate number. Hindi ko na po ipapain. Pero base po doon sa request din po ng ating pong donor ng sasakyan po, ang van po na yan ay pwede po natin ipa-rent. So kung may mga pupuntahan po kayo, huwag niyo po hihiramin. Re-rentahan po natin. Okay po? Para additional income and siyempre yung pong family pay natin dyan po sa sasakyan po natin. Okay po? So, hindi ko po pinay kasi hindi natin siya pwedeng i-announce. Baka tingin kayo Okay po, so let's pray po and patuloy na panalangin natin ang family po ng mga kapatid natin, Mr. and Mrs. Mayulito of Tinalia. And katulad po ng pag-aaral natin kanina, let's all be a kingdom intercessors, a kingdom influencer, and kingdom investor. Ano po? Para sa kingdom ng atin pong Panginoong Diyos. Sige po, lahat po tayo tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, mapagmahal, mahabagin at matapat sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang, kami po ay sama-sama ulit na lumalapit at nagpapasalamat po sa iyong dakilang Panginoong Hesus sa buhay, sa kalakasan, sa lahat po ng biyaya at pagpapala,
sa lahat ng karanasan namin sa buhay, Panginoong Diyos, maging sa mga pagsubok na dumaan sa buhay namin. Ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagpapasalamat, Panginoon, dahil alam po namin, lahat po ng nangyari sa amin, lahat ng pagpapala, maging ng mga pagsubok, ay niloob mo, O Diyos, na maranasan po namin. Upang mas lalo ka naming pagkatiwalaan na ikaw ang may akda ng amin pong mga buhay. Sa panahon kami nananagana, ikaw ang nagkaloob nito. Sa panahon po na kami dumadaan sa pagsubok, nais mo na kami magtiwala at nais mo na mas maranasan ka namin, Panginoong Diyos. Dahil sa panahon na kami ay sinusubok, mas lalong nagmamanifest yung iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng aming pagtitiwala po sa iyo. Kaya maraming salamat, Lord, aming Panginoong Sus, sa lahat po ng kabutihan na ginagawa niyo po sa amin. Sa iglesyang ito, sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, kami na magkakapatid po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At sa pagkakataong itong muli, Panginoong Diyos, hiniling po namin, muli naming isinasamo ang inyo pong pagkilos sa iyong iglesia sa lugar po na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga gawain, sa lahat ng mga proyekto, Panginoong Diyos, sa lahat po ng pagkilos, paggalaw ng iglesyang ito, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Dahil hindi po namin magagawa ang mga bagay po na ito at hindi kami magtatagumpay kung hindi niyo po kami sasamahan. Katulad po ng sinabi mo kay Joshua, Panginoong Diyos. Katulad ng pangungusap ni Joshua na kung hindi ka sasama sa kanila, Panginoon, ay hindi po sila magtatagumpay. At nagtagumpay nga po sila dahil ikaw ay sumama sa kanila, nakipaglaban ka para sa kanila, Panginoong Diyos. And we are hoping and praying din, Panginoon. We are declaring, Panginoon, na kasama ka namin sa lahat po ng panahon na sitwasyon ng iglesia mong ito, ng mga anak mo, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, ng bawat kasapi ng iglesyang ito, upang ang pananagumpay ay patuloy po naming maipagpatuloy, dakilang Diyos at maranasan. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa mga taong tumulong, nagpaabot ng financial na tulong, suporta, panalangin sa mga kabataan po ng iglesyang ito na dumalo ng Summer Youth Assembly sa Kalbag Beautiful Church, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong protection sa kanila. Salamat sa pagbuhos ng iyong biyaya sa pamamagitan ng mga taong ginamit mo, aming Diyos. Hindi ko man po maisa-isa ang bawat isa po sa kanila. Pero I know, Lord, anuman ang nagawa sa lihim, ikaw po ang magpapala sa kanila. And I pray in the mighty name of Jesus and I declare 100-folds of your blessing, Panginoon, ang mag-overflow, Lord, sa buhay po ng mga anak mong tumulong, sumuporta, nagkaloob, nanalangin, nagbigay para sa mga kabataan ng iyong iglesia at patuloy silang matuto, Panginoon. Lord, salamat din po sa buhay ng mga kabataan, naway naging makabuluhan sa kanila ang Summer Youth Assembly, Panginoon. May mga struggles, hindi nagkaroon man ng uncomfort dahil mainit ang sitwasyon, Panginoong Diyos. Pero Lord, alam ko, ginamit mo ang lahat ng sitwasyon doon para matuto ang mga kabataan, Panginoong Diyos. Magkaroon sila ng learnings, Panginoon, sa bawat encounter nila sa pagpunta nila sa gawain na iyon, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin ko po na patuloy pong magamit ang mga kabataang ito sa pag-build ng iyong kingdom sa community na ito at sa iba pang mga dako, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin sa umagang ito, Panginoon, ang pandaigdigang kapayapaan, ang kagalingan ng mga kapatiran namin na may mga karamdaman, Panginoon, ang pagtulong mo, Panginoong Diyos, sa mga kapatid po namin na may mga problemang pinagdadaanan. Lord, ikaw po ang solusyon, aming Panginoong Sus, sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga kapatid po namin. Ikaw din po ang kagalingan, Panginoong Diyos, at kagamutan sa mga karamdamang kanilang nararanasan, Panginoon. Ipinagkakaloob po namin ito at pinagkakatiwala ito lahat sa iyo. At sa sandaling ito, kami nga po ay samahan mo, Panginoon, at kausapin sa pamamagitan ng mensaheng mahayag sa buhay po ng bawat isa amin sa sandaling ito. At patuloy kami na maging matibay na mga tagasunod mo, aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, anuman po ito, Panginoon, na malayan man po namin o hindi. Sa iyo ang lahat ng karangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Siniling ko po na lahat tayo tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Pero bago po yan, itaas natin yung atin pong mga Bibliang hawak. Let's do our Bible Covenant po. Amin tayo, kakabsat, daytoy ti Bibliak, patyak nga daytoy kat sao ti Dios, iso kat biag ti kararwak. Isursuro nak ngagbiag na santuan ken binbindisyonan na toy kararwak. Ayatek ti Bibliak ken basak ken ikarik nga basaan daytoy inaldawaldaw para iti panagduras ti Espiritu iti Dios. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 4, 19 to 21 at sa Roma chapter 12 verse 2. Sa Mateo chapter 4, 19 to 21, ganito po yung kanyang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nagayos ng lambat, tinawag din sila ni Jesus. Let's jump on Romans chapter 12 verse 2. Ganito po ang kanyang sinasabi. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon na atin pong pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Message through a song, TNEMC Youth Choir.
die for their faith. You beat them in the fire. They walk out the next day. Then you met a liar because he chose to pray. You shut the mouth of the lion. He walked out the next day. So what's gonna be said of me when it's all said and done? Will I stand for my belief or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed by the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed. Now I live my faith out loud. Take a stand and stand my ground. For the one who took my shame, I'm unashamed. Answer to a crowd, I answer to a king. So the louder they shout, the louder I sing. Yes. So what's gonna be said of me when it's all said and done? Will I stand for my belief or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed by the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed. And I will live my faith out loud. Take a stand and stand my ground. For the one who took my shame, I'm unashamed. At the name of Jesus, every knee will bow, and every tongue confess. So let it start right now. Before you come back, Lord, before the rocks cry out, I will lift my praise. Let it start right now. I'm unashamed by the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed. And I will leave my faith out loud. Take a stand and stand my ground. For the one who took my shame, I'm unashamed. I'm unashamed. I want the world to hear me say, I'm unashamed. I'm unashamed. For the one who took My shame, I'm unashamed. I I will will stand. stand for you to tell the whole world about you. I'm unashamed. SYA 2026, unashamed, boldly living for Christ. Maraming salamat po sa suporta, pagmalangin at pagmamahal. God bless! Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awiting iyon. Unashamed. Hindi nahihiya. Kaya itong mga kabataan natin, wala nang hiya. Amen po. So, yun po ang tema nila, unashamed, boldly living for Christ. They are now ready to preach the gospel unashamed. So, kahit saan kayo dali ng Panginoong Diyos, dalhin ninyo ang inyong natutunan, unashamed, to share the good news, unashamed to share your testimony, unashamed to share the gospel of Jesus Christ. Amen po? Yan. So, purihin po natin ang atin pong Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, salamat po. Patuloy niyo nawa kami na samahan sa pagninilay-nilay namin ng iyo pong mga salita. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Ituloy ko po yung
second Sunday, kung hindi po ako nagkakamali, na topic po natin, the 16 characteristics of a disciple. Nagkaroon na tayo ng first Sunday sa bagay po na ito, and gusto kong i-remind ng bawat isa sa atin, ano nga ba ang dapat katangian natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1 po, we talk about doon sa tinatawag na always available, laging handa na tumugon, laging handang maglingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Amen po. Pangalawa, yun pong tinatawag naman natin na moldable. Handa rin tayo na i-mold ng atin pong Panginoong Diyos. Anuman ang itsura, no? Saan man tayo i-mold ng Panginoong Diyos, ay handa tayo na magpahubog sa ating Panginoon. Pangatlo po, handa tayo na patuloy na matuto. As a disciple, dapat tayo po ay learner. No? Kaya every time na tayo po ay sumasamba, let us empty ourselves para punuin ulit tayo ng atin pong Panginoong Diyos at patuloy tayo na matuto, at sa pagkatuto po natin, patuloy tayo na lumago. Pangapat, na napakinggan na po natin, ay yun pong pagiging submissive. Patuloy na pagpapasakop, no, sa Panginoong Diyos, sa mga leaders po natin na nangunguna po sa atin sa kaparaanan ng atin pong Panginoong Jesucristo, sa disiplina ng atin pong Panginoong Diyos. Dahil kahit si Kristo, tinuruan po niya yung kanyang mga disciples na maging masunurin sa Kanya. Na kahit na suguin sila ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga mababangis na mga hayop upang ipangaral ang Kanyang mga salita, susunod pa rin yung mga disciples po niya. Na kahit na ikamatay po nila ito, natutunan nila na maging submissive sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, and God is reminding us din po to be submissive sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Now, kuhanin po natin yung 4 ulit, 5, 6, 7, and 8. Yung panglima ay ang disciple ng ating Panginoong Jesucristo ay masunurin. Obedient. No? Masunurin ang isang disipulo. Sabi nga po, ang taong sumusunod, hindi reklamador. Amin po? Ang taong totoong sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay hindi reklamador. Kahit na makaranas siya ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay po niya. Pansinin po natin yung pagkatawag kay Peter. Tinawag si Peter sa panahon na siya po ay nangingisda. No? At ang utos ng Panginoong Diyos sa kanya, iunat niya ulit, itapon niya ulit yung kanyang lambat sa dagat. Ano sabi ni Peter? Panginoon, sabi niya, magdamag na kaming nangisda, pero ni isa ay wala kaming nahuli. Pero nung sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo, doon niya nakita na sa pamamagitan ng pagsunod, merong tinatawag tayong breakthrough sa buhay. Amin po? No? May breakthrough. Tingnan po natin yung nangyari. Nung sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng breakthrough sa buhay niya, madali niyang tinanggap yung panawagan ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng tao. Because in obedience, we can experience breakthrough. Ang sinasabi lang po ng Panginoong Diyos sa atin, maging masunurin tayo sa Kanya. Maging masunurin tayo sa biblikal na utos ng atin pong Panginoong Diyos at hindi sa gusto at sistema ng mundong ating ginagalawan. Let's all be an obedient disciple ng atin pong Panginoong Jesucristo. Pang-anim, self-motivated. Self-motivated. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng isip. Mga kapatid ko, ang realidad sa buhay po natin, hindi sa lahat ng panahon ng buhay ko o buhay natin, may mag-i-encourage sa'yo. May magko-correct sa'yo. May magtatama sa'yo. May magsasabi sa'yo na mali ang ginawa mo, o kaya may magsasabi sa'yo na dapat gawin mo ito, o kaya may magpapaalala sa'yo na ikaw ay manalangin sumamba. Hindi sa lahat ng panahon, meron pong mag-i-encourage sa atin.
Pero ang number 6, sabi po niya, self-motivated. If no one encourages you, encourage yourself. Okay po? Learn to encourage yourself. Hindi sa lahat po kasi ng oras nga, may mag-encourage sa atin. Pero, ang maganda po, kahit walang mag-encourage sa paligid natin, pag alam nating i-encourage yung sarili natin, matututunan pa rin nating sumunod sa ating Panginoong Diyos ng may kagalakan. At patuloy pa rin nating lalakaran yung sinasabi ng Panginoong Diyos na daan. Kahit na minsan discouraged na tayo. Kahit walang tumatapik sa balikat natin. Kahit wala tayong naririnig, we can do self-motivation, mga kapatid ko. No? Kaya nga, sabi po ng Panginoong Diyos, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ginagalawan natin. You have to encourage yourself. Huwag ka nang makiayon. No? Kung ikaw ay nabibigatan, encourage yourself. Kaya mo yan. God is with me. God can make a way. No? So, let's all have this kind of character, self-motivated. Babangon ka at magpapalago ka para kay Kristo. Hindi lang tayo babangon at magpapalago para sa sarili natin. Babangon tayo at magpapalago tayo at magpapalalim tayo para po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? No? Pang 7, character, visionary character. Sino po sa inyo mayroong vision sa sarili niya? Binivisualize niya yung mangyayari sa sarili niya. Meron po ba? No? I-practice po natin. You visualize your dreams. Okay po? Yung future ko, magiging ganito yan. No? Yung faith ko, magiging ganito yan. Yung buhay ko, magiging ganito yan. Dapat visionary tayo. No? We visualize everything actually. At dapat, pagka nagiging visionary tayo, dapat malawak yung goal natin. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Nung tinawag niya si Peter, at yung mga ibang mga disciples na tinawag niya na naan doon, binvisualize na sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo, they will not be fishers of fish. They will be fishers of men. So napakalawak nung goal po na ito. Pero ang tinuturo ng Panginoong Diyos sa kanila, maging visionary. Ano po? Maging makalangit, hindi maging makamundo. Amen? No? Mangarap tayo ng malaki kasi ang Panginoong Diyos nangarap din po ng malaki para sa atin. No? Ano sabi ni Jesus? I came that you might have life and have it to the fullest. Have it abundantly. So ang vision ng Panginoong Diyos, ang pangarap ng Lord sa atin, hindi lang maliit. Okay po? So when we visualize, mga kapatid ko, lakihan mo na yung vision mo. Okay po? Pag nag-visualize ka para sa pangarap mo, lakihan mo na. Pag nag-visualize ka para sa kingdom ng Lord, lakihan mo na. Pag nag-visualize ka para sa church ng Lord, lakihan na po natin. Hindi naman masamang malaki ang vision, tama? No? At libre naman mangarap ng malaki. Lakihan na po natin. And let's all believe that God will make a way. Yung mga Israelita ngang nasa Red Sea Wala na silang way out actually. Sukol na sila ng mga kalaban nilang Egyptians na nasa likod nila. At wala na silang ibang tatakbuhan. Pero they believe, si Moses, naniwala siya, God is a God of miracle. So God parted the Red Sea. Tama po? Naging tuyo yung kanilang dinaanan. At nakadaan sila ng ligtas. No? So, if God makes a way, noon, God can still do it sa panahon natin ngayon. Amen po? No? So, pagka magbi-visualize ka na para sa sarili mo, no, para sa family mo, para sa church,
lakihan na po natin. Lakihan na natin yung vision natin. Kaya ako, nilalakihan ko yung vision ko eh. No? I want to see this church. May mga kapatid ho tayo, ganun din po ang vision. Same vision with me. No, actually, napanaginipan na nga po nila, may second floor yung church natin eh. So, visualize na natin ganun. Lakihan na natin yung vision po natin. Amen po? No? May nagsabi sa akin, paano pastor yung mga senior citizen na? No? Oh, hindi naman imposible magka-elevator ka di ba? Malalakas naman sila Lester magtulak eh. Mayroon tayong rampahan anong tawag doon? Ng wheelchair. No? Lakihan lang po natin. Kasi it's all for the glory of the Lord. Kasi pag yan ay for the glory of God, mga kapatid ko, believe me, God will make a way. Mapapersonal mo man yan o para sa kingdom ng Lord, lakihan mo na ang vision mo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, mag-iba tayo ng isip. Kasi yung mga ibang isip, hindi isip kingdom ng Lord, walang vision para sa kingdom ng Lord. Amen po? Pero yung para sa kingdom ng Lord, yung gusto ang kingdom ng Panginoong Diyos at gustong makibahagi para sa building ng kingdom ng Panginoong Diyos, nilalakyan nila yung vision nila. Mangarap na ho tayo ng malaki kasi yung pangarap natin na yan, hindi para sa atin, para po sa ating Panginoong Diyos. And lastly, number 8, be strategic. May visionary ka na, strategic pa. No? Ang disciple ni Jesus, strategic po yan. Maparaan. Amen po? No? Laging may paraan ang isang disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi siyang may plan A, may plan B, may plan C. Kung pwede, may plan D pa eh. No? Kung hindi nangyari yung plan A, meron kang plan B. Be strategic as a disciple ng ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Kasi hindi nauubusan ng paraan ang taong strategic. Hindi rin nauubusan ng wisdom ang Panginoong Diyos para bigyan tayo ng iba't ibang kaparaanan so we can build God's kingdom. At magawa natin yung ipinapagawa ng Panginoong Diyos as His disciples, as followers of Jesus Christ. Kasi alam niyo po, hindi papayag ang Diyos na walang nangyayari kapag ka ang tao niya ay nagkukumit sa Kanya. Amen po? Hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na meron kang vision, meron kang godly vision na walang mangyayari. Gagalaw at gagalaw ang makapangyarihang Diyos. Gagalaw at gagalaw po ang Panginoong Diyos para merong mangyari. So we can build God's kingdom on earth habang tayo po ay naandito at habang tayo ay ginagamit ng atin pong Panginoong Diyos. So let's all be strategic, visionary, self-motivated, and obedient disciples ng atin pong Panginoong Diyos. And I believe with all my heart, God will always make a way for His people. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin. Tinawag mo kami to be fishers of men, na laging sumusunod po sa iyo. Sa mga panahong walang nagmo-motivate sa amin, pwede naming i-motivate yung aming mga sarili. Magbago kami ng isip. Maging visionary kami for your kingdom and for your glory, O Lord. And Father, patuloy na bigyan mo kami ng wisdom at maging strategic in any way and in every way, Father God. Help us to do this, Panginoon, as your disciples, as followers of our Lord and Savior Jesus Christ, so we can build your kingdom on earth at patuloy kang mahayag sa pamamagitan ng iglesyang ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.
Oras po ng paghahandog, tithes, pledges, and offerings. Sige po. Sige po, tayo po tayong lahat. Atin pong itaas yung ating mga kaloob, pangako, handog, ika po, sa atin pong Panginoong Diyos. And let's give thanks sa Lord sa financial blessing na binigay po niya sa atin sa araw po na ito at sa mga nagdaang araw. Lord, maraming salamat po. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa iyo. And we acknowledge your presence, Lord, na hindi namin nakuha ang mga resources na ito, ang finances na ito, sa sarili lang naming kakayahan, karunungan o kalakasan. Ito'y kaloob niyo po sa amin. Binigyan mo kami ng kakayahan, binigyan mo kami ng karunungan, binigyan mo kami ng kalakasan upang ang mga bagay na ito, ang finances na ito, Panginoong Diyos, ay mapasa aming kamay po. At salamat sa pagkakataon kami po ay makapagbalik nito sa iyo as a sign of our obedience and gratitude sa inyo pong kabutihan at bumubos na pagpapala sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Lakip nito ang aming mga buhay in Jesus' name. Amen. Amen. Awitin po natin ang song na Give Thanks habang tayo po yung naghahandog. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what the Lord has done for us. And now, come on church, let the weak say, I am strong. Declare it. Let the poor say, I am rich in Jesus' name, because of what the Lord has done for us. For the last time. And now, let the weak say, I am strong. Yes, Lord. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord, offer po namin ang mga handog po na ito, maging ang amin pong mga buhay. Maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi ka po nagkulang sa amin. Walang ni isa sa amin ang inyo pong pinabayaan. Walang ni isa sa amin ang inyo pong iniwanan. At salamat po, O Diyos, sa mayamang biyaya at pagpapala na patuloy po naming tinatanggap. Lalo tigit po sa mga financial po na bagay na ito. At salamat po dahil nakakasunod po kami sa inyo pong kautusan na ihandog ang dapat naming ihandog sa ikararangal ng iyong pangalan at sa pagpapatuloy ng pagtatalaga ng iyong kaharian habang kami ay nasa lupa, Panginoon. Handog po namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Awitin po natin yung atin pong closing song, Take the Name of Jesus with You. Sa last stanza po, tayo po. Name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, will joy and comfort give you. Take it then wherever you go, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven, precious name, oh
Oh, how sweet, hope of birth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy when His loving arms receive us and His song our tongues employ. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of birth and joy of heaven. Salamat po Panginoon sa mensahe niyo po sa amin. To be obedient, self-motivated, visionary, and strategic. All for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Nais mong taglay namin ito, Panginoon, upang magliwanag ka, magnining ka sa buhay po namin at sa iglesyang ito. Dahil ito ay mga kaparaanan upang mahayag ang iyong kalwalhatian at maipakilala ka namin personally at ng iglesyang ito sa komunidad po na ito at kahit sa online at sa ibang mga lugar, Panginoon. Salamat po. You've reminded us, Lord, na ito dapat ang taglay namin bilang mga tagasunod mo. Bilang mga disipulo mo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ng mga salitang ito, ang mga karakter po na ito, ay maitanim nga po sa amin pong mga puso. Sumunod kami ng buong puso. Kung walang nag-i-encourage po sa amin, we can encourage ourselves. Lakihan namin yung vision namin. Hindi lamang para sa aming sarili, para sa aming pamilya, kundi para sa church family po namin at para sa iglesyang ito, Panginoon. At patuloy na ilagay mo sa amin ng napakaraming mga strategies, O God, upang patuloy pa pong mapaganda, mapalawak ang iyong kaharian sa lugar po na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga puso, Panginoong Diyos, at patuloy niyo pong bigyan kami ng wisdom upang ang aming pag-iisip ay hindi na katulad ng dati, kundi maging makalangit ito, Panginoon, sa lahat ng panahon. At patuloy na nasa isip po namin na kami ay tinawag mo upang maging mangingisda ng tao, Panginoong Diyos. Gawin mo kaming bold, Panginoon, matibay, matapang, unashamed, Lord God, sa pagpahayag ng iyong mga salita. Salita ng pag-ibig at salita ng kaligtasan. Hiniling ko po na pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak na naririto mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na sumamba sa iyo, Panginoon, nagpasalamat, nagpuri. I-bless mo yung kanilang panahon na ginugol, Panginoon, sa lugar po na ito. And anoint each and every one of us, Lord, upang paghayo po naming muli, taglay namin ang katatagan, taglay namin ang karunungan, taglay namin ang kapayapaan at ang kagalakan sa paglilingkod, sa pamamagitan po ng inyong Holy Spirit. Ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, Lord, alam ko, ikaw po ang magmi-meet nito, Panginoon. Ikaw po ang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak at ng iglesyang ito. Kaya lahat po ng ito ay patuloy po ulit namin kinukumit ng buong puso at pagtitiwala na ikaw ay Diyos ng himala at patuloy na gagawa ng himala, kababalaghan, mga kamamanghang mga bagay para sa buhay ng iyong iglesia sa lugar na ito at sa mga iglesia, Panginoong Diyos,
na patuloy na sumasamba sa Espiritu sa katotohanan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming manunubos at Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At the name of Jesus bow, falling prostrate at His feet. Kings in hand will crown Him when our journey is complete. Oh, how sweet, hope of birth and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet, hope of birth and joy of heaven. Mga kapatid ko kay Kristo, let us all be obedient, self-motivated, visionary, and strategic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen. Amen. Go now in peace, never be afraid. God will go with you each hour of every day. Go now in faith, steadfast, strong, and true. He will guide you in all you do. Go now in love and show you believe. Reach out to others so all the world can see. God will be there, watching from above. Go now in peace, in faith, and in love. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay mapo sa presensya ng ating pong Panginoon. Tayo po tayong lahat. Sige po. Sabay-sabay po tayo. Let's bow down to our Lord and Savior Jesus Christ. 1 and 2 and Amen. Amen. Malakas na papuring palakpak po para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. See you again on Wednesday, Thursdays, sa mga activities po natin, and especially Sunday. Yan. Tayo po tayong lahat at tayo po ay magbatian. Let's sing, I love you with the love of the Lord. Mga kabataan po, SYA and teachers, maiwan po muna. I-finalize po natin yung atin pong West Manor. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King.
love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. God bless po. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Julius. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. God bless po. God bless everyone po. Hallelujah! Julia! Dala kayo ni... Adults na po, may meeting po kayo. Sabi ni Auntie Welsie. Yan, nag-meeting kayo, private ka na po. Young people, pasok na po kayo. So we can finalize na yung atin po